Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Baker na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang matandang panadero na bigla na lang nawala ng control sa sarili magmula nang malaman niya na merong dumukot sa kanyang pinakamamahal na apo. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang lolo na tinatawag na Poppy na nagising mula sa isang masamang panaginip. Pagkatapos ay nagayos siya para simulan ang pagbibake ng tinapay. Una, isinuot niya ang kanyang sapatos, at pagkatapos ay ang kanyang pambahay na pangbayan. Pumunta siya sa kusina upang ihanda ang masa ng tinapay pagkatapos nito. Niluto niya ang masa ng tinapay pagkatapos lumaki ito. Si Pete ay naghihintay para sa isang dumating mula sa New York sa airport, ngunit naantala ang pagdating ng eroplano ng 2 oras. Pagkatapos, nagpa siyang maglibot sa tindahan ng laruan. Bumili si Pete ng mga bagay na may kinalaman sa mga unicorn. Pagkatapos ay nagdesisyon siyang matulog sa parking lot sa kanyang sasakyan. Isang sandaling makalipas, nakita ni Pete ang isang matangkad na lalaki na bumaba mula sa kotse. Binuksan niya ang baywang ng nakaparadang sedan at kinuha ang isang regalo. Nalaman niyang sa likod ng nakapark na kotse, may 2 tulisan na naghihintay sa kanyang pagdating. Binugbog siya ng 2 kanto pagdating nito. Nakapagtagumpay ang lalaki sa paglaban sa 2 tulisan ngunit agad siyang namatay. Agad na tumawag si Pete ng 911. Sumugod si Pete sa silid-aralan ng kanyang anak sa umaga. Humingi siya ng pahintulot sa guro bago kinuha ang mga gamit ng kanyang anak na babae. Dinala ni Pete ang kanyang anak na babae sa isang lockeran. Nakita ng kanyang anak ang isang kulay orange na bag sa likuran ng upuan ng kotse. Nangyari ito na ang malita ay pag-aari ng lalaki na pinatay sa parking lot ng paliparan. Pagkatapos ay huminto sila sa isang gasolinahan. Pumunta ang kanyang anak sa tindahan sa gasolinahan. Nakita niya ang isang unicorn nail polish, kaya ninakaw niya ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sumakay rin sila sa isang barko. Si Poppy ay nagkaroon ng bangungot tulad ng karaniwan. Pagkatapos ay nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog. Ginawa ni Poppy ang masa ng tinapay at niluto ang tinapay. Maya-maya, dumating si Pete at ang kanyang anak na si Delphi sa bakery ni Poppy. Poppy ay bumati sa kanila. Sinabi ni Pete na siya ay gutom at pumasok sa Popeyes Bakery. Tinanong ni Poppy si Pete tungkol sa trabaho niya. Akalain niya na si Pete ay isang driver ng limousine, ngunit itinanggi niya at sinabi na siya ay isang negosyante. Nang sumunod ay tumanggap si Pete ng tawag mula kay Milky. Pagkatapos ay sinabi ni Pete na kailangan niyang iwanan si Delphi at pumunta sa bayan. Nais ni Delphi na sumama sa kanyang ama na ikinagalit niya. Ngunit sinabi ni Pete sa kanya na manatili muna kasama si Poppy. Pwedeng umasa si Delphi na tutuperin niya ang kanyang pangako. Pete ay nagsabi na susunduan niya si Delphi ng mas maaga. Malapit ang ugnayan ni Poppy at ng kanyang anak na babae. Pagkatapos umalis ni Pete, ipinagpatuloy ni Poppy ang kanyang trabaho. Si Delphi ay naglakbay sa bakery ni Poppy sa pamamagitan ng paglalakad. Tiningnan niya ang tatak na ginawa ni Poppy. Kinuha ni Delphi ang isa, umupo nang nakabukas ang mga binti sa tabi ng pinto, at kinain ito. Si Delphi ay nasa ibaba, at hindi ito alam ni Poppy. Kaya't nabangga ni Poppy si Delphi, at nahulog ang lutuan. Pagkatapos, iniwelding ni Poppy ang bahaging nasira ng lutuan. Biglaang lumapit si Delphi kay Poppy nang hindi nagsasalita. Nagulat si Poppy, na makita siya. Tinanong ni Poppy kung magiging pipi at bulag si Delphi dahil hindi ito masyadong nagsasalita, at ngayon ay tinitingnan pa niya ang welding light ng walang protective glasses. Binigyan ni Poppy si Delphi ng isang pares ng protective glasses para makita niya si Poppy na nagwe-weld. Maya-maya, bumalik si Delphi at naglakad-lakad sa paligid ng bakery ni Poppy. Nang siya ay pumunta upang kunin ang isang daga na natrap sa patibong, kinagat siya ng daga sa kanyang daliri. Nakita ni Poppy na kinagat si Delphi ng daga. Nagsimula si Poppy na alagaan ang sugat niya. Matapos iniwan ni Poppy si Delphi na mag-isa sa counter, kinuha ni Delphi ang pera mula sa cash box. Si Delphi ay dinala ni Poppy para maghatid ng tinapay. Nang sumakay siya sa kotse ni Poppy, sinabihan siya ni Delphi na isuot ang seatbelt, ngunit ayaw ni Poppy. Patuloy na inuudyok ni Delphi at isinara ang seatbelt ni Poppy. Sa wakas, sumunod si Poppy kay Delphi. Sa wakas, nakarating si Pete sa kanyang bahay. Siya'y nagulat nang makita ang 2 lalaki sa kanyang bahay, at isa sa kanila ay matanda. Si Vic, ang matandang lalaki, hindi sinabi kay Pete ang layunin ng kanilang pagdating sa bahay niya, ngunit tila alam ni Pete ang layunin ng kanilang pagdating. Iniulat ni Pete ang pangyayari na nangyari sa parking lot ng paliparan.
Kinuha niya ang orange na bag dahil hindi niya alam kung kanino ito. Nang magbigay si Pete ng bag kay Vic, ngunit nakita niyang puno ng laruan ni Delphi ang laman ng bag. Nagulat si Pete nang makita ito. Sumumpa si Pete na ibabalik ang mga droga, ngunit iniutos ng matandang lalaki sa kanyang mga alipors na bugbugin siya sa halip. Nakita ni Vic ang larawan ni Delphi, kinuha ito, at saka itinutok ang baril kay Pete. Kailangan daw magsalita ng totoo si Pete, ayon sa kanyang insistensya. Sa Popeye's Bakery, nagbubukas na sana ang tindahan ng lolo, ngunit napagtanto niya na may butas ang isa sa kanyang tinapay dahil kinain ito ni Delphi. Nairita si Poppy. Inihagis ni Delphi ang mga produkto sa counter at hindi humingi ng paumanhin. Sandali lang, tumawag si Poppy mula sa kanyang anak na si Pete. Binigyan siya ni Pete ng senyal na nasa gulo siya. Pagkatapos, isang putok ay narinig. Tinanong ni Poppy si Delphi kung ano ang ginawa ni Pete na nagdulot sa kanya ng gulo. Nagpakita si Delphi ng mga pilola sa loob ng kanyang pitaka sa pamamagitan ng pagbukas nito. Kaagad na naghanda si Poppy na puntahan ang kanyang anak. Sinabihan ni Vic ang kanyang supervisor sa pabrika na nawawala ang orange na bag. Labis na nadarama ng kanyang boss ang galit at sama ng loob. Pagkatapos, nagkaroon ng solusyon si Vic. Nagplano siyang atakihin ang gang ni Arya at hanapin ang anak na babae ni Pete. Sa tanghali, dumating si Poppy at Delphi sa bahay ni Pete. Sinabi ni Poppy kay Delphi na maghintay ito sa labas para sa kanya. Pagkatapos, pumasok si Poppy sa bahay. Nakita niyang magulo ang kalagayan ng bahay ngunit hindi niya natagpuan si Pete. Naghahanap siya ng kahit anong bagay sa bahay ni Pete na maaaring magbigay sa kanya ng clue. Sa sandaling iyon, pumasok si Delphi nang may galit sa kanyang bahay. Sinundan ni Poppy si Delphi papunta sa kwarto nito. Pinayagan niyang kunin ni Delphi ang mga laruan sa kanyang kwarto. Naghihintay si Delphi para kay Poppy sa labas ng bahay. Pagkatapos, napansin niya ang kapitbahay ni Pete, isang babae. Nang batiin siya ni Poppy, naging halata na marunong magsalita ng Pranses ang babae katulad ni Poppy. Tinanong ni Poppy siya kung kilala niya si Pete at kung kilala niya si Delphi. Sinabi sa kanya ng babae na minsan ay nanonood sila ng mga pelikula niya. Sinabi ng babae na si Delphi ay sumumpa, may kailangan ng kailangan. Labis na naguluhan si Poppy sa kahulugan ng sinabi nito. Tinanong niya tungkol sa ina ni Delphi, at sinabi ng babae na namatay ang ina nito sa isang aksidente. Hindi suot ng ina niya ang seatbelt, at si Delphi ay nasa likod ng kotse. Hindi na nagsalita si Delphi pagkatapos ng pangyayaring iyon. Gusto ni Poppy iwan si Delphi sa babae, ngunit tinanggihan ng babae ang kahilingan ni Poppy. Sunod, isinailalim sa pagsusuri ni Delphi at Poppy ang kotse ni Pete. Natagpuan ni Poppy ang notebook ng kanyang anak. Tinawagan niya si Petra, isa sa mga pulis, at iniulat ang insidente ni Pete. Ngunit hindi kayang magbigay ng eksaktong sagot si Poppy nang tinanong ng pulisya ang buwan at petsa ng kapanganakan ni Pete. Sinabi ng pulis na hindi maaaring asikasuhin ang ulat ni Poppy. Sa wakas, huminto si Poppy sa isang kainan. Habang naghihintay si Delphi na kumain ng ice cream sa Delphi, natagpuan ni Poppy ang isang note sa libro ni Pete. Ang note ay naglalaman ng kung ano-ano tungkol sa pangyayari sa airport nang kunin ni Pete ang orange bag ng mga trunks. Sinundan ni Poppy ang kanyang paglalakbay patungo sa parking lot ng airport. Naghahanap siya ng mga hint na maaaring gamitin upang hanapin si Pete. Tumingin din si Delphi sa paligid ng parking lot at natagpuan niya ang paboritong wrapper ng pagkain ng kanyang ama. Pagkatapos noon, bumisita si Poppy sa isang ospital malapit sa airport. Naghahanap siya upang makita kung nandoon ang katawan ng kanyang anak, ngunit ang natagpuan lamang niya ay ang mga katawan ng mga kriminal. Hindi nagtagal, nasa kanyang truck siya ulit. Sinabi ni Poppy kay Delphi na hindi naruroon ang kanyang ama sa ospital. Sa hapon, natuklasan nila kung nasaan si Milky. Si Milky ang kaibigan ni Pete na tumawag kay Pete nang siya ay nasa bakery ng kanyang ama. Pagkatapos, hinanap ni Poppy ang impormasyon tungkol sa kanya hanggang sa may nagbigay sa kanya ng balita na si Milky ay nasa parke sa Elm at 5th. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang truck. Ngunit, naramdaman ni Poppy na may dalawang tao na sumusunod sa kanya. Bigla, sinundan siya ng dalawang lalaki at sinuntok si Poppy mula sa likod hanggang siya'y natamba, ngunit bumangon si Poppy. Nilabanan niya ang dalawang kawatan, pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang truck. Natakot si Delphi nang makita niyang sinasaktan si Poppy ng mga kawatan, ngunit sinabi ni Poppy sa kanya na maaaring magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari tulad ng away. Inirerekomenda niya kay Delphi na itakip ang kanyang mata ng pang-protector na salamin. Pagkatapos, sila ay nagpunta sa isang hotel para magpahinga. Sa kasamaang palad, hindi tinanggap ng hotel ang bayad na cash. Bigla, hinugot ni Delphi ang credit card ng isang tao na kinuha niya mula sa mesa ng restaurant.
Sa wakas, nakapag-book sila ng kwarto. Sa isang lugar, natagpuan ni Vic ang isang binatang patay. Pagkatapos, may nagsabi na siya na dapat ang pumunta sa airport kaysa sa binatang iyon. Sinabi niya sa kanila na may isang magmamasa na naglilibot sa lungsod na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang nawawalang anak. Ang tinatawag na Poppy ang magmamasa, ngunit galit na si Vic sa kanya. Nagpasya si Vic na barilin siya hanggang sa mahanap nila ang kanyang katawan. Pagkatapos, sinunog niya ang lugar. Sa umaga, nagising si Poppy mula sa kanyang bangungot. Inayos niya ang mga ilaw sa sapatos ng kanyang apo. Pagkatapos niyan, ipinagpatuloy ni Poppy ang kanyang trabaho. Nakita ni Petra ang ilang kawatan na papunta sa bilangguan. Sinabi ng kaibigan niyang si Rispoli na may isang matandang nagpahangin sa mga kawatan. Pagkatapos, hinanap ni Petra ang impormasyon tungkol sa matandang iyon. Makalipas ang ilang sandali, hiningi ni Petra kay Rispoli na alamin ang ama ni Peter Stanton, ngunit lumabas na hindi mahanap ni Rispoli ang pangalan ng ama ni Pete. Natuklasan lang niya ang petsa ng kapanganakan ni Pete. Dumating si Poppy sa park sa kanto ng Elm at Fifth. Pinanood niya ang kilos ng mga kawatan doon. Pagkatapos ay umalis si Milky sa park. Sumunod si Poppy sa kanya hanggang sa huminto si Milky sa kanyang bahay. Tinanong ng lolo si Delphi na manatili sa truck anuman ang mangyari. Samantalang si Poppy, nakipagkita kay Milky sa pamamagitan ng paghahatid ng isang bread box sa harap ng bahay. Lumabas si Milky upang kunin ang kahon na inilagay ni Poppy sa harap ng pinto. Madali nitong nahuli si Milky, at siya'y isinama nito sa loob ng bahay. Tinanong ni Poppy si Milky tungkol sa kinaroroonan ni Pete. Sa una, nagpanggap si Milky na hindi siya kilala si Pete, ngunit matapos ipaliwanag ni Poppy na 3 araw na ang nakakaraan, tumawag si Pete kay Milky, ipinaliwanag nito na plano ni Pete na ibenta kay Milky ang isang pink na truck. Sa wakas, aminado si Milky na kilala niya si Pete. Sinabi ni Milky na siya'y maghahatid ng droga kay Serko, isang lasing na nagbebenta ng droga. Idinagdag niya ang impormasyon na si Serko, isang Ukrainian, ay may isang club na tinatawag na Lily, isang malaking matangkad na katawan. Hindi nagtagal bago pumasok si Delphi sa bahay ni Milky. Siya ay natatakot dahil may nakakakita sa truck ni Poppy. Pagkatapos ay naibagsak ni Poppy si Milky. Bumalik sina Poppy at Delphi sa truck. Nagpasya si Poppy na huminto para sa hapunan. Nakita ni Poppy si Delphi na parating magnakaw ng keychain na hugis unicorn, ngunit pinigilan ni Poppy si Delphi na gawin iyon. Si Delphi ay galit sa una, ngunit pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang lolo. Si Vic ay nagising dahil may kumatok sa kanyang pintuan. Ito ay ang kanyang boss. Binalaan siya ng kanyang boss na hindi pa siya nagdesisyon tungkol kay Vic. Bumalik sina Poppy at Delphi sa hotel. Sinabi ni Poppy na hindi gaanong gusto ni Pete ang mushrooms tulad ng kay Delphi. Pagkatapos, nagbasa si Poppy ng isang kwento sa kanyang apo hanggang sa makatulog si Delphi. Sinundan ni Poppy ang paghahanap para sa kanyang nawawalang anak. Pumunta siya sa Circle's Lily Club. Hinanap ni Poppy ang mga tao na may mga katangian na nabanggit ni Milky. Sa maikli lang na panahon, natagpuan niya si Serko. Sinadyang inurong ni Poppy ang braso ni Serko upang mabagsakan ng inumin ang kanyang damit. Pagkatapos, pumunta siya sa banyo. Nagpanggap si Poppy na tagalinis sa banyo. Nakipag-usap siya kay Serko sa wikang Ukrainian. Nang maiksi na ang pasensya, itinanong ni Poppy kay Serko. Sinuntok siya ni Poppy. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Pete. Si Serko ay napagtanto na ang tinutukoy na manggagawa na iniuusapan ng mga tao ay si Poppy. Sinabi ni Serko sa kanya na si Pete ay nagpakamatay. Hindi siya naniwala si Poppy. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang sinturon at pinagtama siya nito. Si Serko ay galit na galit. Sinubukan niyang patuloy na atakihin si Poppy. Ngunit nakayang talunin siya ni Poppy. Pagkatapos ng pangyayari, bumalik si Poppy sa hotel. Nakita ni Delphi si Poppy na sugat sa kanyang noo. Inisip ng lolo na si Pete ay maaaring buhay pa. Gayunpaman, umiyak siya dahil natatakot siyang mamatay ang kanyang ama. Sa ilang sandali, nagtagumpay si Poppy na patahimikin si Delphi. Natagpuan si Serko na patay sa banyo ng club. Si Detective Petra ay naghanap ng mukha ng matanda na pumatay kay Serko sa CCTV footage. Inutusan ni Petra si Rispoli na hanapin ang CCTV footage na nagpapakita ng mukha ni Poppy. Hindi matagal pagkatapos, nakita ni Rispoli ang mukha ni Poppy, sa kanya ipinadala ang larawan ng mukha ni Poppy kay Vic. Gusto ni na Poppy at Delphi umuwi ng umaga iyon. Bibili si Poppy ng mga merienda para sa biyahe pauwi at nag-empake. Si Delphi ng kanyang mga gamit sa kwarto. Nang gustong pumunta ni Poppy sa tindahan malapit sa hotel, nakita niya ang 2 binatang naghahanap sa kanya. Pagkatapos nilang umalis, pumunta si Poppy sa tindahan. Pumasok ang 2 binata sa kwarto ni Poppy.
Si Delphi ay kumuha ng tinapay na may lamang droga na iniwan ni Poppy sa banyo. Bigla, pumasok ang dalawang binata sa kwarto. Si Poppy agad na nagtago sa ilalim ng kama nang hindi dala ang tinapay. Ang dalawang kabataang lalaki ay naghanap ng Poppy, ngunit wala silang natagpuan. Isa sa kanila ang nakakita na may mali sa banyo. Tinawagan ni Sophie ang kanyang kaibigan habang sila ay nasa banyo. Tumakbo si Delphi na may dalang tinapay. Tumakbo siya patungo sa truck ni Poppy, at sinundan siya ng mga kawatan. Pinindot ni Delphi ang button ng busina ng paulit-ulit upang marinig siya ni Poppy. Narinig ni Poppy ang busina, at agad siyang bumalik sa kanyang truck. Nakita ni Poppy ang dalawang kabataang lalaki sa kanyang truck. Binugbog ni Poppy ang isa sa mga kawatan nang mamatay ito, saka palang nagsimula si Poppy sa kanyang biyahe, ngunit nagkaapoy ang kanyang truck dahil inistorbo ng isa sa mga kawatan ang butas ng pagpapasok ng gasolina. Naglakad si Poppy kasama ang tulong ni Delphi. Huminto sila sa isang tindahan, at sinubukan ni Poppy na alagaan ang sugat sa kanyang tiyan at mukha, ngunit ilang sandali pa lamang, siya ay nawalan ng malay. Sa pagkakita nito, naguguluhan si Delphi. Inutusan niya ang tindero na tawagan ang ambulansya, at pagkatapos nito, dinala si Poppy sa ospital. Malungkot si Delphi na makita ang kanyang lolo na nasaktan. Nagising si Poppy, at sinabihan niya si Delphi na bumili ng tsokolate na walang mani. Nakita ni Delphi ang tatlong lalaki na tila hinahanap ang kwarto ng kanyang lolo. Isa sa kanila ang sumunod kay Delphi, at ang dalawa ay naghanap ng kwarto ni Poppy mag-isa. Pagkatapos, natagpuan ng dalawang lalaki ang kwarto ni Poppy, ngunit nagtago si Poppy. Ang lalaking sumunod kay Delphi ay nagtanong kay Delphi tungkol sa kwarto ni Poppy, gayunpaman, sinabi ni Delphi sa kanya ang kwarto ng ibang tao, at saka siya tumakbo palayo. Naramdaman ng lalaki na niloloko siya at hinabol si Delphi. Maya-maya, sumalakay si Poppy sa dalawang kawatan mula sa ilalim ng kumot. Madali niyang naibabao ng isa sa mga kawatan, at ang isa pa ay ilang beses na pinalo si Poppy, ngunit nagtagumpay pa rin si Poppy na talunin ang kawatan. Natuklasan ni Detective Petra kung saan naroroon si Poppy, kaya nagpunta siya sa ospital para makita si Poppy. Pagdating sa ospital, agad na hinanap ni Detective Petra ang kwarto ni Poppy. Siya'y napansin ng isang lalaki na hinahabol si Delphi, pagkatapos si Petra ay binaril ang lalaki hanggang sa mamatay. Pagkatapos, si Poppy ay pumunta upang makita ang kanyang nasaktan na lolo. Pagkatapos nito, umalis sila sa kanyang kwarto, at nagpasya silang magtago. Si Petra ay dumating sa kwarto ni Poppy, ngunit hindi niya siya nakita roon. Sa halip, nakita niya ang dalawang patay na tulisan. Kinuha niya ang isa sa mga cellphone ng tulisan. Nagulat si Petra nang makita ang litrato ni Poppy sa kanyang cellphone. Pagkatapos, binaril niya si Rispoli hanggang sa mamatay dahil alam ni Petra na si Rispoli ang kaibigan na nagpakalat ng litrato ni Poppy. Si Poppy ay patuloy na naghahanap ng pumatay sa kanyang anak. Nakipagkita siya kay Vic sa isang restaurant, at iniikot si Vic ng litrato ni Delphi. Sinundan siya ni Poppy hanggang sa wakas ay sinabi ni Vic kung saan si Pete. Mga sandali pagkatapos, narating nila ang gitna ng kagubatan sa tabi ng baybayin. Vic ay tumuro sa bangkay ni Pete, at naramdaman ni Vic ang sobrang pagkaawa sa pagpatay kay Pete. Si Poppy ay halos pumatay kay Vic. Bigla, dumating si Delphi, at agad na niyakap ni Poppy si Delphi at sinabing pwede na siyang umiyak. Ayon sa kasunduan, kung makikita ni Delphi ang bangkay ni Pete, pwede na siyang umiyak. Pagkatapos nun, nagpunta sina Poppy at Delphi sa paliparan. Sila ay pupunta sa ibang bansa, at habang naghihintay sa kanilang eroplano, tinamasa nila ang kantang tinutugtog sa paliparan. Sinabi ni Delphi na gusto niya ang kantang ito. Matagal na panahon bago nagsimulang magsalita ulit si Delphi, at masayang-masaya si Poppy na makita siyang nagsalita muli. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.